What's up guys? Ito na yung part 9 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano or other ways kung paano mag-comment. Sa mga previous videos natin, naturo ko na kung paano mag-comment, no? Pero yung dalawang forward slash lang. Like ito. Ito. Yan. Pero merong ibang ways kung paano mag-comment or mga shortcuts kung paano mag-comment. So, burahin ko lang ulit to. Yan, magbubura ako. Yan, ito lang yung laman ng code ko ngayon. So again, ang comment ay hindi nababasa ng compiler o ng IDE natin. So kahit anong ilagay nyo dyan sa comment, walang pakialam sila. So papakita ko ulit kung paano ang comment. Ganyan, yan. This is a comment. Hindi yan mababasa. So paano yung ibang ways ng pagko-comment? So sabihin natin may itatype ako dito. Blah blah blah, ganyan. Siguro ganyan na lang para mabilis. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, pwede mo silang i-highlight. Yan, i-highlight lahat. Tapos, may susulpot dito, no? Pwede mong pindutin tong dalawang slash na to. Magiging comment siya. So, yun yung isang way. So, siguro lagay natin dito. Ito yung first way. Tapos, ito yung second way. Tapos, meron pa. Maraming ways, no? So, ito yung third way. So, lagay ko dito, third way. Tapos, ilalagay ko ganyan. Tapos, ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, yan, ganyan. Ngayon, yung third way is, pwede mo silang i-highlight. Yan. Tapos, pwede mong pindutin dito sa apat na lines na yan. Tapos, punta ka sa code. Tapos makikita nyo dito, merong comment with line comment. Tapos ang shortcut niya is Ctrl plus slash. So, click ko. Oh, yan. Nag-ano siya, nag-comment lahat. So, itry ko i-gamitan ng shortcut. So, i-Ctrl C ulit para bumalik sila. Yan. Tapos gamitin ko yung shortcut na sinabi doon. Ctrl slash. I-highlight nyo lang lahat. Tapos Ctrl slash. Oh, di ba? Nag-comment siya. Tapos yung fourth way naman, fourth way ay, sige, gagawa ulit ako ng maraming comment. Ganyan, ganyan, ganyan. Or mga type code pala. Yan. Tapos yung fourth way, i-highlight nyo lahat. Tapos pindot ko ulit sa main menu nyo. Tapos punta kayo sa code. Tapos comment with block comment. Ayan, kung makikita nyo, ito yung syntax na ginamit niya. Slash, tapos meron kang asterisk, tapos meron kang asterisk slash. So, lahat ng ilalagay nyo sa gitna ng slash asterisk na yan ay magiging comment. So, ganyan, 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 ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Ayan, naka-comment na siya. So, pumili lang kayo kung ano yung gusto nyong itsura na magiging comment nyo. So, ayan. Madali lang naman siya. So, sandali lang naman tong video na to. Bale, di na tayo magtatagal dito. Pero basically, itong mga ano na to, itong dalawang forward slash na yan, ay ang tawag dyan ay single line comment. Yan. Single line comment. Kasi ginagamit siya usually para sa pang isang line lang. So, kung gusto niyo ng maraming line, which is ito ang ginagamit, yan. Tapos lahat ng ilalagay nyo sa gitna ng asterisk na yan, tsaka ng slash na yan, yan, lahat ng ilalagay nyo dyan sa loob nyan ay magiging comment. Ito naman ang tinatawag na multi-line comment. Key terms. Multi-line comment yan. Basta nasa loob ka ng slash asterisk, tapos asterisk slash. Yan. Single line comment, ito ay multi-line comment. Lagay ka multi-line comment. Meron din yatang dash to, no? Single line comment. Tama ba? Pero, yan. Makikita nyo naman na naging comment siya. Tapos, ang shortcut sa multi-line comment ay dito, code. Tignan natin. Comment with block comment. Itong block comment, multi-line comment din yan. So, Control, Shift, tapos forward slash. So, try natin, no? So, last na to. Yan. So, highlight all. Highlight natin lahat. Control, Shift, tapos forward slash. Yan. So, that's it. Ito lang yung
ituturo ko dito sa video na to. So, see you guys in the next video.